Nakakabilib, no, itong mga taga Batangas. Kung maaalala nyo nung nakaraang eleksyon, in-endorse ni Vilma Santos si Luis Manzano as governor. Isipin natin, kahit gaano nila kamahal si Vilma Santos, kahit naging panatiko sila ni Vilma Santos, kasi pang last term na ito ni Vilma Santos, no, hindi pa rin sila kayang diktahan ni Vilma Santos kung sino ang iboboto. Kaya nga hindi nanalo si Luis Manzano. Dahil nga siyempre, kung may sarili ka naman ng pag-iisip, alam mo naman na fresh pa yung si Luis, although let's say pure yung kanyang intention na makapaglingkod, pero dapat nagsimula siya doon sa like konsehal, di ba? Although open naman siya doon sa mga charity, talagang tumutulong naman si Luis Manzano. Pero yun lang yung sinasabi natin na nakakabilib. Yung pagka-idolo nila, hindi sila doon sa panatiko ng politiko na meron pa rin silang sariling pag-iisip para magdesisyon, magbalanse kung may kakayahan ba si Luis Manzano as governor. So hindi sila dinidiktahan, hindi sila kayang diktahan na porke anak ni Vilma Santos kailangan iboto, di ba? Hindi porket anak ni Vilma Santos is magaling. So yun lang, nakakabilib lang ang mga taga Batangas na may sarili pa rin silang desisyon. Hindi sila kayang diktahan ng isang politiko. At yung pagka-idolo nila kay Vilma Santos is separate sa tunay na buhay. 'Di ba? Hindi kagaya ng ibang probinsya. 'Di ba? Kung ano yung idikta ng poon, susunod lang. So yun lang, na-share ko lang.